Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 17, 2026 at 2:29 AM. So magre-record na lang muna tayo mga ka-clear dahil ayoko kayong puyatin. So ang pag-uusapan natin mga ka-clear ay itong pagwawala. Nakita sa video kung papaano nagalit itong si Mike Defensor sa mga miyembro ng BJMP na siyang may hawak at nagpoprotekta sa kanila. Kumbaga may custody sa kanila habang nililitis ang kaso na plunder at habang sila ay nakadetain. So dito, makikita mga ka-clear na nanlilisik talaga yung mata ni Mike Defensor at handa siyang ipakita sa media na lalaban siya dahil inaapi sila. Okay? So, tingnan muna natin yung unang video mga ka-clear ha, para makita natin ang anggulo nito. Para makita natin yung bawat anggulo. Yan. Dito tayo mga ka-clear. So, dito ay kumbaga tapos na yung hearing dito. Tapos na yung hearing dito. Yan ang may hawak sa kanila ay itong BJMP. Ano? BJMP. Pero, yung dalawa, mga clear, yung isang kasamahan na isa rin sa donor ni Senator Marcoleta ay tahimik na dumiretso. Hindi nagpa-interview, diretso lang, tahimik lang. Pero ito kasi si Mike Defensor, huminto dito sa mga media. At magpapa-interview. Yan, ulitin natin Okay. Yan diretso lang iba Kita nyo naman 'di ba? Kita nyo naman na kumbaga naka-cordon sa kanya itong BJMP. At dapat dire-diretso lang yung lakad. Pero hindi siya sumunod Siya yung unang sumuway. Siya yung unang sumuway sa otoridad. Tignan natin Ayan, huminto bigla. Huminto, di ba? Nagpaalam ba siya? Di siya nagpaalam. Di siya nagpaalam na magpapa-interview siya at balak niyang magpa-interview. Kaya anong ginawa ng BJMP? Di ba? Kinordonan siya. Just a moment. Di ba? Pero, sino yung nagwawala? Di ba? Wala naman nananakit dito. Pero syempre, yung mga kaalyado niya, iba yung gagawing kwento. Di ba? Hindi nanguna ang BJMP rito. Kaya lang kasi mga ka-clear, kapag ikaw ay naka-detain, hindi lahat ng karapatan na e-enjoy ng mga taong hindi naka-detain. Hindi mo lahat yan mai-enjoy. Lalo na kung ang may kustodiya sa'yo at ang may hawak sa'yo ay BJMP at may kaso ka sa korte. Ulitin natin ng konti para makita niyong walang nanakit. Siya ang unang sumuway. Diba? So, pinipigilan siya mga clear. Kung sumunod lang siya sa otoridad, wala namang ganito magiging commotion. Diba? Pero hindi siya sumunod. Nagwala siya, pinakita niya sa media na siya ay inistriktuhan, pinipigilan. Kasi kapag ikaw ay detained, hindi mo naman masasabi na kailangan ibigay sa iyo ang karapatan mo na magpa-interview, freedom of expression, hindi na gano'n, magkaiba na yung sitwasyon. Okay, pero instead na igalang niya ang awtoridad, siya yung nagwala, siya yung nagalit. Di ba? Pwede naman dumiretso dumiretso naman yung mga kasamahan niya. So, anong gagawin ng mga taga-BJMP? Kung wala naman itong permiso mula sa korte at wala ring permiso sa pamunuan ng BJMP, PNP, ng kumbaga hindi alam din ng state prosecutor.
'Di ba? Anong dapat gawin ng BJMP? Nagmamatigas ang ulo nitong si Mike Defensor. This is too much. O, 'di ba? What you are doing is 'Di ba? Sino yung nagsasabing this is too much? Okay, mga ka-clear? Sige ha. 'Di ba instead ng dumiretso, tignan nyo. Siya yung sumusuway. So, dapat maipaliwanag ito sa mga kababayan natin. just too much. O, 'di ba? Instead ng dumiretso, talagang nagpakita pa sa media. At gusto niyang mabigyan ito ng ibang naratibo. 'Di ba? Pinigilan lang siya, hindi yan pananakit. Pinigilan lang siya dahil wala siyang karapatan. 'Di ba? Wala siyang karapatan magpa-interview kung wala itong permiso ng korte. Britain, I have already done the VTMP twice. O, 'di ba? So, paano? Anong gagawin ng BJMP? Siya yung tumigil diyan. That's the truth. 'Di ba? Wala naman pananakit 'to. Niyayaya niya siya, niyayaya na siya. Oh, wala akong nakitang pananakit dito. Still no project? Wala tayong nakitang pananakit, mga ka-clear. Ito yung mga ka-clear, kapag may hearing sa ombudsman, hindi yung ombudsman. Okay? Ito, madalas bigayan ng ID yan bago ka pumasok. Senator Marcoleta, si Senator Marcoleta, tahimik nga eh. Oh. Okay, nakita natin mga ka-clear. Pero dito mga ka-clear, tignan nyo ha. Tignan natin dito. Okay. Ibang angulo to. Yung post project, wala pa rin. Diba? Kasi, mga ka-clear, patuloy siya sa kanyang mga kwentong walang basihan. Diba? Ang gusto niya kasing ipakita rito na hindi siya dapat kinasuhan. Kumbaga nag-iingay sila laban di umano sa gobyerno. Yun yung gusto nila ipakita sa tao. In a way, sa aking basa, gusto niyang magalit din yung ibang tao, yung ibang kababayan natin sa gobyerno. Pinapakita niya rito na inaapi sila. O, di ba? Siya yung pumapalago, mga kalina. Hindi naman yung BJMP, tinan mo yung kilos niya. O, see, nakita niyo yung pagpalag niya? Ha? Hindi naman siya sinasaktan. Hindi pa nabasin niyo yung media. Bakit mo kami awatin ng ganun? O, diba? Nagagalit siya kasi inaawat siya sa pagpapa-interview. Mamaya tignan natin, ha? Papalabasin niyo yung media. Gusto niyo ng galit. Ang aharan ko yung pagka, Diba? Tignan mo isang kasama niya, mga clear. Nakangiti lang, oh. Yan, oh, nakangiti lang yung isa, oh. Diba? Tahimik lang. Okay, dito naman, oh, iba naman to, mga ka-clear. Oh, sige, tingnan natin 'to isang angulo dito, ha. Nakita niyo na, ha, ang dahilan kung ba't siya nagwawala, gusto niya magpa-interview. Alam niyo na, gagawa na naman ito ng kasinungalingan. Okay? Diba? Nasaan ang sinasaktan diyan, mga ka-clear? Hindi ba pinakita ko yung unang anggulo na pinipigil lang siya kasi siya yung huminto sa harapan ng media, tapos ayaw niyang sumunod na dumiretso na sa kanilang paglalakad at inaawat lang siya. So, walang pananakit dito. So, ine-exaggerate dito yung kwento para palabasing abusado yung mga
miyembro ng BJMP. Walang sinasaktan dito mga kakliro. Oo nga, nakita ko eh. O, di ba? So, kailangan magdrama. Alam naman natin. Mike Defensor. Di ba? Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni Ray ng BJMP. Sir, bawal po ito. O, tinan mo pinagbabawalan ka na magsalita. Boss Matt Lam, O, di ba? Hindi naman siya sinasaktan, no? yung Ghost Project, wala pa rin. Totoo yan, yung ghost projects ng dating Pangulong Duterte, wala pa talaga. So, dapat mauna yun, Mike Defensor. Alam mo naman yung maraming ghost projects ang yung dating Pangulong Duterte sa panahon niya. Dapat talaga unahin, ano mo yun, kalampag mo yun, 2016 to 2022. Ipagsigawan mo kasi talagang kailangan niya maimbestigahan. Oh, nakita niyo mga wala naman tinutulak ko. Di ba, sige, tingnan natin. Ang drama talaga eh. Oh, di ba oh? Oh, di ba? Hinahawakan lang siya, hindi siya tinutulak. Oh, sige, tingnan natin Oh. Di ba? Wala tayong nakikitang tulakan, kailangan lang itong exage, okay? Okay, mga clear. So, dito, karapatan ba niya? Kasi gusto niya yung hinaharang daw kasi mga taga-media kaya nagagalit siya. So, pag-aralan natin to. May karapatan ba ang isa naka-detain na magpa-interview at may karapatan din ba ang journalist na magkaroon ng unlimited access sa mga detained or deprived of liberty? Persons deprived of liberty. So, ito yan mga ka-clear. Legally, journalists and members of the media do not have special privileges inside prisons and jails in the Philippines apart from those afforded to ordinary citizens. Generally, journalists' right to access to information of public interest inside prisons and jails are covered by Article 3. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Pero, iba ang sitwasyon kapag ang tao ay nakadetain. Of course, the Philippine government is also duty-bound to adhere to Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, which says that everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Pero nga, paano to? Journalists who seek to cover prisons and jails, including interviews with inmates and jail personnel, are subject to regulations set by each correctional facility. So, BJMP, let's say. So, kailangan muna ng permiso ng namumuno sa BJMP or kung sino man yung authorized kung i-allow ba yung interview o hindi. Pero, ang isang inmate, mga ka-clear, ay meron silang tumanggi sa pag-interview. Pero kung gusto nila na magpa-interview, dapat ay subject ito, susunod sila sa regulations ng correctional facility. So, this time, BJMP. Okay? But the information for stories about prison conditions or specific cases of inmates can be obtained from sources outside the strict confines of the jails and prison. Okay? Journalists can access courts and their court records, of course. Lawyers, pwede mong pa-interview, family members, former fellow inmates, friends, and non-government organizations, and advocacy groups in the specific cases. So in other words, pwede sila mag-interview ng lawyers, dating inmate, miyembro ng pamilya, di ba? Pero, mga clear, ang korte o ang BJMP kapag ang inmate na ang iimbestigahan. Okay? So, katulad nga ng sinabi natin kanina, yung mga detained, they do not have the detained
persons, they do not have anymore the absolute right to an interview. Because such request for an interview is strictly subject to court approval and regulations of the detention facility. Hindi pwedeng gusto mo lang magpa-imbestiga or rather magpa-interview, anytime pwede. Tapos sasabihin mo because of freedom of expression. Hindi na po ganun kapag ikaw po ay nakadetain. So may mga restrictions. Unang-una, syempre ito ay pabor din naman sa mga nakadetain kasi baka may mabanggit sila na makakadanyo sa kanilang kaso. Kasi pag ikaw ay voluntaryong nagsalita patungkol sa iyong kaso, maaaring meron ka ma-reveal na hindi papabor sa'yo. So, isang protection din yan, mga ka-clear, no? So, hindi, no? Dapat alamin, no? Dapat malaman ng mga kababayan natin na iba ang sitwasyon nila Mike Defensor na nakadetain. So, actually makikita naman natin na pinapalaki lang eh. Hindi naman tinutulak, pero papalabis ng tinutulak. Hindi naman sinasaktan, sasabihin sinasaktan. 'Di ba? So, 'yon. So, dito mga ka-clear, karapatan ng BJMP na mag-inspect, no? Mag-inspect sa mga selda. Kasi, totoo lang mga ka-clear, pagka ako'y may nai-interview na kliyente, let's say na-detain sila, okay? At kailangan namin pag-usapan kung ano yung mga ite-testify niya. Mahigpit ang BJMP, no? Pati sa pagkain, chine-check talaga po yan. Kasi, pag hindi sila naghigpit, maraming kontrabando ang maaaring maipasok. Ha? So, eto ha, pakinggan natin ito mga ka-clear. So, maliwanag tayo dun kung ano ang limitasyon ng mga detained, no? Patungkol sa pagpapa-interview. Okay? So, puntuhan natin to. May another issue na naman. May another issue kasi itong si Mike Defensor. Okay, pakinggan natin ha. Pahiram po Net25. Pahiram po ng inyong video. Yeah. Of Jail Management and Mike Defensor na 2 beses nang ni-raid ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang kanilang detention cell sa New Quezon City Jail sa Payatas. Depensa ng BJMP, isang Greyhound operation ang kanilang ginawa para maiwasan ang posibleng pagpasok ng mga kontrabando. Si TJ Mendoza sa detalye. Dismayado si dating Congressman Mike Defensor na tila hindi ito payagan ng ilang BJMP personnel na magsalita sa media. Halos magkatensyon pa nga kanina sa Sandigan Bayan. Si Mike Defensor yung nanunulak. Tignan nyo yung kamay niya dito ha. Tignan nyo. Kanina sa Sandigan Bayan na magsalita sa media. Halos magkatensyon pa nga kanina sa Sandigan Bayan. Siya Ay hindi ito tinutulak. payagan ng ilang Tignan niyo BJMP personnel. Tignan nyo yung kamay niya. Siya kasi ay pinapahinto. Diba? Bawal. Huwag ka magpa-interview. So, siya ay pinipigilan. Pero siya yung tumulak ng kamay. Personnel na magsalita sa... Dismayado si dating Congressman Mike Defensor na tila hindi ito Siya yung lumalaban mga ka-clear. Actually, ano to yung pagtulak niya, kasi pinapasunod siya. Tingnan nyo Kita niyo yung pagtulak ng kamay. Para maiwasan ang posibleng Dismayado si dating Congressman Mike Defensor na tila hindi dating Congressman Mike Defensor. Dismayado si dating Congressman Mike Defensor na tila hindi ito payagan ng ilang BJMP personnel. Siya yung tumutulak Tingnan mo, sumasalag lang yung BJMP ha. BJMP personnel na magsalita sa media. Ayan siya yung tutulak mga clear Pinipigil siya, di ba? Pinipigil siya, Tingnan mo, siya ang tutulak sa kamay. Siya yung tumulak sa kamay nito, Yan siya yung tumutulak, Di ba? Kita nyo? Actually, mga clear, pwede yung resistance or disobedience natin ha. Kasi pinapasunod ka. Resistance and disobedience to a person in authority or agents of such person. Okay? Ano yung elemento nito?
Any person who not being included in the provisions of the preceding article shall resist or seriously disobey any person in authority. Bawal magpa-interview, di ka pinapayagan, pero lumalaban ka pa. Ikaw ang tumutulak sa miyembro ng BJMP. Okay? Maliwanag yan. Kitang-kita natin. Okay? So, tuloy tayo. Tuloy tayo sa news. Buti na lang, itong angulo ng Net25, kitang-kita kung paano siya nag-resist. na magsalita sa media. Halos magkatensyon pa nga kanina sa Yan, Sandigan tumutulak, Bayan. mga Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Nangyari yan pagkatapos ng pre-trial sa kasong plunder at paglabag sa PD46 na kinahaharap nila kasama si Senator Rodante Marcoleta at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray dahil sa umano'y undisclosed 75 million pesos campaign donations. Tinanong ng Net25 News ang Bureau of Jail and Penology o ang BJMP sa alegasyon ni Defensor ukol sa raid. Sagot ng BJMP, Greyhound operation lang ang ginawa nila o yung random na pag-check sa mga selda para iwas kontrabando. Sinusunod din daw ng BJMP ang mga protocol para sa media. Sa kanilang rules kasi, makakapagsalita lang ang isang persons deprived of liberty o yung PDL sa media kung may permiso sa korte o otorisasyon mula sa BJMP. Samantala sa September 3 na nakatakda sa diba? Maliwanag. Kailangan may permiso mula sa korte. So, sino lumabag, mga ka-clear? Dapat mapaliwanag to, si Mike Defensor ang lumabag. Ngayon, pinipigilan siya, pinapalabas nila, sinasaktan, pero kitang-kita sa video na siya yung tumutulak sa kamay ng miyembro ng BJMP habang pinipigilan siya. Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing nila Defensor Viray Espiritu at ni Senator Marcoleta. Ayon sa Anti-Graft Court, 8 testigo ang hihaharap ng prosekusyon laban sa mga akusado. Sa Lunes, August 17 naman isusumite ng prosekusyon ang listahan ng kanilang testigo maging ang schedule ng kanilang pagharap sa Sandigan Bayan. No, siya yun, tignan mo, kitang-kita, Nakakordo na nga, pero gusto niya pa rin magsalita. Para sa mata Kasi gusto nilang ipakita na inaapi sila. Well, anyway, mga ka-clear, normal po ang pag-i-inspect, really. Kasi minsan may nakakalusot na kontrabando, illegal drugs. Totoo yan, kaya dapat maghigpit. Okay, ito yung Greyhound, mga ka-clear, It aims to eliminate in all BJMP manned facilities any form of contrabands that could have adverse implications on overall administration of all facilities and to ultimately establish order in all jails, promote operational efficiency, and encourage adherence to prescribed operating policies. Parte ito, mga ka-clear, ng paglilibot para Yan, para mahuli kung may mga kontrabando na naipapasok sa loob. All regions should create a Greyhound force whose composition shall be in accordance with BJMP Manual on Operation Greyhound and SOP on Control of Contraband and Physical Evidence. This way, surprise major Greyhound operation in all jails to be spearheaded by the Regional Director or Assistant Regional Director for Operations may be launched anytime. Ito yun, mga ka-clear. So, wala pong bawal yon. Pero syempre, papalakihin ang kampo ni Defensor para lumabas nga na inaapi sila. Ayan. Anytime nga pag-launch ng Diba? Ayan, surprise. Major Greyhound operation may be launched anytime. Anytime. Okay, mga ka-clear? So, walang nilalabag dito ang BJMP. At gusto lang nila, di ba? Gusto lang nila na palitawin na sila ay politically persecuted. At dahil sa kanila ito, dahil sa kanilang pag-iingay. Kaya yung pa rin ang ginagawa nila. Kunwari, nag-iingay sila. Di ba? Kunwari, nag-iingay sila. Pero, mga ka-clear, sa akin, it is pure drama. Siya yung nanlilisik ang mata, siya yung galit.
Siya yung matapang actually. 'Di ba? Okay, hanggang diyan lang po muna tayo at tandaan natin, ang pagpapa-interview ng isang detained ay dapat naaprubahan muna ng korte at hindi itong katulad ng ginawa ni Mike Defensor na basta-basta magpapa-interview at siya pa ang galit at siya pa ang nagtutulak ng kamay ng mga taga BJMP. Okay? Okay, hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Don't forget to like, share, and subscribe. At huwag kalimutan at tandaan, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye!